Adam. Hello po. Hi, TGCK. So, ang question ko lang po yung sa judges. So, after this competition po, ano po yung inaasahan yung tahakin ng finalists, win or not, after this competition? Ano yung I-expect yung next step nila after this competition, win or not? next step nila after this competition? Direct, ikaw yan. Kaya mo to. I am confident na bibigyan itong mga bata sa kaliwa namin, bibigyan ng opportunity ng Viva. Manalo man sila o hindi, lahat silang walo bibigyan ng opportunity ng Viva. Ang ina-expect ko, hindi nila sayangin yung opportunity. Ang ina-expect ko, kung ano man ang natutunan nila sa journey na ito, may apply nila, hindi lamang sa trabaho, kundi yun sa tamang perspective, tamang pag-iisip. Ang industriya, hindi yan sprint marathon yan Ang pagpasok sa industriya, ang pag-aartista hindi tungkol sa pagalingan sa unang trabaho. Ito'y patatagan di ba? Yung you learn as bilang direktor, ang dami ko ng mga nahandle na artista at ang kapasidad nila for growth hindi pare-pareho Merong mga artistang slow burn, may mga artistang mabilis, parang rocket, tapos biglang nauubusan ng fuel after just a short while. Sana lahat ng pagkakataon gawin nilang learning opportunity at saka opportunity to succeed step by step. Okay, thank you po. Thank you so much. Okay, next we have another TikTok content creator, Pao Kanyam. Hello po. First and foremost, congratulations. And of course, the judges to the top 8 finalists. I would like to ask, of course, top 8 finalists. So as we all know naman, being the very first Viva's Next Big Star is really a big commitment, especially to Viva. Siyempre, pinagkatiwalaan kayo ng mga ating artista, ating mga director, mga judges natin. So for you, if you will win the very first Viva's Next Big Star, how would you convince the voters or the audience na tama or karapat-dapat kayo na manalo? Ayan. How about we start with JC first? Pakiulit po ng question, sorry po. Go lang. Paano mo makukonvince yung mga audience natin or yung mga voters? Siyempre, botohan din to. Susuportahan kayo nila. So, paano nyo makukonvince sila na karapat-dapat kayo na manalo for this first edition? Okay po, while in the competition po, makakonvince po namin sila in a way that na ginagawa po lagi namin yung best namin at pinapakita po yung full potential namin. And if manalo man po kung sino sa amin, dapat po after this, sa mga projects po, lagi po namin ibigay yung full potential po namin, yung mga full na kakayahan po namin para maging karapat-dapat po kami. Sa akin naman po, lahat naman po ng mga tao po may freedom naman po na mag-vote and kung sino po yung gusto po nilang manalo po talaga. But ang importante naman po dito is pinakita po namin kung ano po yung alam po namin, kaya po namin sarili namin. Kasi hindi rin naman po namin din mag-pretend po sa mga tao po para magmukhang alam mo yun po yung parang maging perfect po, ganun. So, sila na po bahala kung ano po, kung gusto po nila kaming i-vote po kasi lahat naman po kami dito nasa top 8 po is deserve pong makuha po yung big star po. Big star, no? So, ayun po, bahala na po sila kaya lahat po kami deserve po. AKA positive. Yan ay sinasabi, positive. Thank you. Ako naman po, I know na sa akin po kasi winning this title would mean the world to me. And kung sino man po manalo, talagang focus na po talaga ako, not on just winning, but giving my best performance. Yun po talaga ako nagpo-focus. Kasi hindi lang po siya about sa kung sino nanalo. Sabi nga po ni Direk, kung sino po nakikita nila, it's not about kung sino pinakamagaling.
ito yung kung sa kanino nila nakikita yung star factor. Yun ba? Thank you, Miguel. So, ayan po. Siguro po, honestly, it's up to the people who watch us po. Sila po magde-decide kung sino ang iboboto nila. Pero, if you would ask me how can I convince the people to vote for me, basically by saying na pinapakita ko yung totoong ako, pinapakita ko na mahal ko ang ginagawa ko, pinapakita ko na kaya kong maging inspirasyon hindi lamang sa mga kaedaran namin, pati na rin sa future generation. Siguro makukonvince ko sila bilang pagtayo sa isang entablado at maging isang role model sa mga kabataan na katulad ko. Ayun po, salamat. Beautiful. Thank you so much. Mish? For me po, honestly, until now, ayoko po i-take yung grand finals namin kasi mamimiss ko po sila and kapag grand finals na po kami, syempre may mananalo na. Baka pagkatapos ito, hindi na kami magpapansinan yan. Baka isa-snap na nila ako, tapos maiwan na ako. Tapos yan po. Siguro po for me, vote who you want to vote. May freedom po kayo, people. There's Pinoy freedom. So, kayo na po bahala. We trust you. We trust the Filipino people and siguro international. Please watch. I love that from Mish. Let's have you. Hello po. Can I answer this po a little bit more personal? Okay po. So, joining in this competition po, I did not join in this competition for my dream alone or for this passion of me to be here. Very personal po yung laban ko po kung bakit po ako nandito ngayon. It's not just that gusto ko pong manalo kasi pangarap ko po ito. Gusto ko pong manalo kasi gusto ko pong maka-inspire ng maraming tao. Lalo na po, yung mga katulad ko po na nangangarap, yung mga katulad ko po na bata pa lang po, alam niyo po yun na humaharap po kami sa salamin, tapos umaarte po kami. Gusto ko pong ipakita sa mga tao na kung kaya ko po, kaya rin po nila. And something about me po kasi kapag nag-perform po ako, ginagawa ko po yung best ko. Every single time po, palagi po ako nag-all out and hindi po sasayangin yung opportunity kung ibibigay po sa akin ito. At yun po, maraming salamat po. Thank you so much. Next, Luigi. Lahat po kami rito, nangarap po talaga na maging sikat na artista. And I think lahat po talaga kami may potential and lahat po kami may star factor po talaga. And for me po, the same with them, I also want to inspire people, hindi lang po through my social media, pero po as an actress. Kasi bata pa lang po talaga ako, nag-artista na po talaga ako. Pero ayun po, extra lang. Pero sobrang na-enjoy ko po talaga yung ginagawa ko. Kaya sa pag-join ko po rito sa competition, ina-enjoy ko po talaga siya and I love what I do. I'm very passionate and I'm willing to do anything para po sa dream ko. Thank you. Thank you. Last, we have Amy. Ako naman po, sumali po ako dito. Hindi lang po para sa pangarap ko. Hindi para din po sa pangarap ng mami ko. Matulungan ko po yung mami ko. Kaya, tama naman po sila. Lahat po kami deserve po manalo. Pero, yung audience na lang po yung magana po sa amin. Kung sino po yung karapat-dapat kasi nakikita naman po nila through reality show po. Thank you so much, guys. Thank you so much. And my next question is for Miss Christine Reyes. Miss Christine, kasi alam naman natin na hindi lahat naman ay makakasama sa top 8, di ba? May mga elimination din na nagaganap dito. So, I just wanna know lang po your message sa ating mga stars din, mga aspirant din na wag paghanapan ng or wag ng loob. Yung feeling na panghinaan ng loob na hindi makapasok sa top 8. Perfect. Kasi ako storya ko yan. Yes.
bilang nung nagsimula ako sa industriya ng show business, syempre kami yung first reality show sa buong bansa. So wala tayong idea, wala kaming idea at lahat ng tao kung anong mangyayari, paano ba to. So, syempre, ang nangyari nun, parang nagkaroon kami ng instinct na kalaban namin ang isa't isa. So, dun pa lang sad na yung simula kasi nakita mo na kalaban mo yung isa't isa. Pero hindi, mali pala. Sarili mo ang kalaban mo. So, ayun, going back to your question, huwag silang panghinaan ng loob. Kasi, I believe, katulad ko rin, na unang natanggal sa mga babae, it helped me to persevere. It helped me to look into myself, to grow, to what else I can do ba, to improve on myself. And I really, yung pagtanggal sa akin noon, na walang bumoto, parang ang sakit doon. So, I went through it also. Kinwestiyon ko, am I worthy? Bakit ganon? Parang may mixed emotions, of course. It was really painful going back na I was only 14 at that time. And they're the same. Like, ganon din ako nun ng kung anong pinagdadaanan nila ngayon. Pero, ang sa akin, it's not the end. It's not the end dahil nasa sa inyo pa rin yun, hawak nyo pa rin kung anong gagawin nyo para sa sarili mo. Kung iti-take nyo ba to as a failure or iti-take nyo to as a step to grow better. It might be in the industry or outside the industry. It might be in a corporate world or in a, any kind of job. It's not the end. Yun lang, huwag kayong panghihinaan ng loob kasi pambata nyo pa, ang daming pwedeng gawin. So, this is just the start of, your journey. Thank you, Christine. Isa ka sa mga makikilang ngayon from your batch. Yes. Thank you.